Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ang shipment na in-order ng Department of Energy ay sapat para tugunan ang demand ng bansa. Akala'y walang ginagawa ang Pangulo, pero ito ang isang malaking pasabog. Mahigit 1 milyong barrels parating na sa Pilipinas dahil sa genius diplomacy ni Pangulong Bongbong Marcos at ng admin sa iba't ibang bansa tulad ng Russia at Indonesia. Patuloy pang naghahanap ng iba pang supplier ang Pilipinas mula sa iba't ibang bansa. Ginawa natin ang lahat para masiguro na may sarili tayong supply ng enerhiya upang maibsan ang epekto ng kaguluhan nito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Akala ng marami ay walang ginagawa ang Pangulo habang tumataas ang presyo ng bilihin. Pero heto ang isang malaking pasabog na hinding-hindi ninyo maririnig sa mga kritiko. Habang ang ibang bansa ay nagkakaubusan na ng krudo, mahigit 1.04 milyong barrels ng diesel ang paparating na sa Pilipinas ngayong linggo. Hindi ito tsamba kundi bunga ng genius diplomacy ni Pangulong Bongbong Marcos sa Russia, Indonesia at iba pang bansa. Paano nailigtas ng admin ang ating ekonomiya sa gitna ng national energy emergency? Ito na ba ang checkmate sa mga nagsasabing hindi kaya ng Pilipinas? Darating na sa Pilipinas sa susunod na linggo ang unang batch ng mahigit 1 milyong bariles ng diesel na binili ng pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ang pagdating ng mahigit 1 milyong bariles ng diesel ay resulta ng matinding pakikipag-ugnayan ni PBBM sa ibang bansa. Habang ang mundo ay balisa, ang Pilipinas ay nakakakuha ng ironclad guarantee mula sa Indonesia para sa supply ng coal at ang mabilis na pagpasok ng Russian oil ay tinawag na agility exemplified. Therefore, habang ang ibang bansa ay nagmamakaawa para sa enerhiya, ang ating supply lines ay nananatiling bukas. Ang Petron at iba pang kumpanya ay nangako na tirelessly silang maghahanap ng tradisyonal at alternatibong sources para manatiling stable ang ating bansa. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ang shipment na in-order ng Department of Energy ay sapat para tugunan ang 5 araw na demand ng bansa. Target ng pamahalaan na makabili ng kabuuang 2 milyong bariles ng diesel sa ilalim ng Emergency Energy Situation o Security Program. Bahagi ito ng mas malawak na plano ng administrasyon na palakasin ang supply ng enerhiya sa gitna ng global oil supply disruptions. Pagtitiyak ni Recto, patuloy pang naghahanap ng iba pang supplier ang Pilipinas mula sa iba't ibang bansa upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply. Layunin nitong mapanatiling sapat ang fuel stockpile at maiwasan ang kakulangan sa gitna ng umiigting na tensyon sa gitnang silangan. Pero hindi lang supply ang inaayos. Ang gobyerno mismo ay nagpapakitang gilas sa pagtitipid. Iniutos ni PBBM ang isang strict gas diet para sa lahat ng sasakyan ng gobyerno, maliban sa mga ginagamit sa health at safety. Mahigit 1,000 opisina na ang na-spot check para sa energy austerity. My fellow Filipinos, alam natin lahat kung gaano kahalaga ito ngayon. Ang kaguluhan sa Middle East ay nagdudulot ng matinding pabago-bago sa presyo ng gasolina sa buong mundo. Kaya naman, ginawa natin ang lahat para masiguro na may sarili tayong supply ng enerhiya upang maibsan ang epekto ng kaguluhan nito sa pang-araw-araw na buhay ng ating mga kababayan. Therefore, ang gobyerno ay nagpara-practice ng kung ano ang kanilang ipinangaral. Pati ang ASEAN 2026 Summit ay tinapyasan ang gastos mula sa magkarbo. Ito ay naging problem-solving mode na lang. Kasama rin dito ang tulong para sa 250,000 na public transport drivers at ang libreng sakay sa mga syudad gaya ng Maynila at Quezon City. Unahin lang po namin, ASEC, yung ginagawa po na distribution ng DSWD para sa ayuda sa mga nasa transport sector. As we speak now, ma'am, doon sa mga target po ninyo, doon sa 100% na target natin na mabigyan, ilang porsyento na po? Doon sa target natin na drivers dito sa Kamaynilaan, Opo. we've already served more than 250,000 drivers. At yan ay binubuo ng mga tricycle drivers, PNBS, jeepney, pati na yung service delivery riders at MC taxi drivers. Ayan. Yan po yung ating nabigyan ng 5,000 pisong cash relief assistance. Ito ang mas malaking pasabog. Bukod sa mga imported na langis, ang bagong wells ng Malampaya, Camago 3 ay magsisimula na sa huling quarter ng taong ito. Pero bago pa man dumating ang 2027, ang 1.04 milyon bariles na ito ang magsisilbing salbabida ng ating ekonomiya. Therefore, ang mga kritikong nagsasabing tulog ang gobyerno ay dapat na magpaliwanag sa harap ng mga dumarating na barko ng langis.
Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Ang karunungan sa pakikipagkapwa-tao o diplomacy ay isang katangian ng isang mapagkumbabang leader na iniisip ang kapakanan ng marami. Ang katarungan ay ang pagtiyak na ang bawat driver, magsasaka at mangingisda ay may sapat na suporta sa gitna ng krisis. Sabi sa mga Gawa 24 verse 2, at nang siya'y tawagin ay napagsimulang isakdal niya si Tertulo na sinasabi, dahil sa iyo'y nagtatamasa kami ng malaking kapayapaan at sa pamagitan ng iyong kapantasan ay natuwid ang mga kamalian sa bansang ito. Ang kapantasan o wisdom ni Pangulong Bongbong Marcos sa diplomasya ay isang grasya na buhat sa ating Panginoon Diyos na nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Pero kailangan natin ng awa ng ating Panginoon Hesus upang ang mga biyayang ito ay makarating sa bawat Pilipino nang walang labis at walang kulang. Therefore, ang tagumpay na ito ay hindi galing sa tao, kundi patotoo na ang Pilipinas ay may pabor sa mata ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Kaibigan, sa gitna ng krisis, may mga gobyernong gumagalaw at may Diyos na nagbabantay. Lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus. Siya ang tunay na pinagmumula ng karunungan na nagbubukas ng mga pinto sa ibang bansa. Isuko mo sa Kanya ang iyong mga pangamba at isuko mo sa Kanya ang buhay mo, sapagkat sa Kanya masusumpungan ang tunay na kapayapaan at kaligtasan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na mga pangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa mahigit 1 milyong bariles ng diesel na darating sa aming bansa. Salamat po sa karunungang ibinigay mo kay Pangulong Bongbong Marcos upang magkaroon ng matagumpay na oil diplomacy. Gabayin niyo po ang bawat opisina at bawat Pilipino na maging matalino sa paggamit ng enerhiya. Patawarin niyo po ang mga namabatikos ng walang basihan. Pero higit sa lahat, o aming Panginoon Diyos, panatilihin niyo po kaming matatag at nagkakaisa hanggang sa malampasan namin ang pagsubok na ito. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan, o aming Panginoon Diyos, sa inyo pong dakilang pag-ibig sa amin at sa inyo pong paggabay sa bawat isa. Patuloy niyo po kaming alagaan hanggang sa katapusan ng mundo at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.